Heavy rain potential patuloy na tataas sa ilang bahagi pa rin ng Bicol Region at Eastern Visayas. Amihan, bahagyan na muli nabawasan ang ginaw sa Metro Manila. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, February 11, 2026. Ang oras nating boss may umaga, alas 11:18 na ng umaga. Halos stationary lamang lagay ng panahon natin sa Metro Manila at Caratig Luzon, bagamat bahagyang muling nabawasan ng ilang degrees ang lamig dito sa Metro Manila. Ibig sabihin na po ay halos malapit nang pumasok ang panimula ng pagta-transition natin ng ating klima. Usually, this coming third week na nga po. So, gaya nga po natin inaasahan, after this weekend, ay inaasahan na natin unti-unti nang magde-descend yung lamig natin sa Metro Manila. At unti-unting magkakaroon na po tayo ng dahan-dahang transitioning sa susunod na linggo ng ating klima na papunta na tayo sa nakakabahalang temperatura natin na tag-init na. So, yun po ang paghandaan po natin. At sa ngayon ay patuloy pa rin ang ginaw, dalan pa rin ang amihan sa atin sa Metro Manila, lalo na sa extreme Northern Luzon. So, i-enjoy na po natin yan hanggang this weekend po, habang damang-dama pa natin ang ginaw, dala ng amihan. Makikita natin sa Doppler radar imagery mula sa ating dashboard ay halos wala tayong nakikita ang makapal na kaulapan na may dalang ulan, pero patuloy ang maulap na yung papawri natin kabilang nasa buong Metro Manila at Southern Luzon dahil mataas po ang frontal system natin at yung mainit na hangin galing sa silanganan natin. So isahan natin na maulap ang ating himpapawrin dito sa Metro Manila, lalo na sa katimugang bahagi ng bansa. Bagamat sa bandang Mindanao, medyo hot humid na panahon sila sa kanila, medyo nararamdaman na nila yung medyo mas maalinsang ang panahon dahil may umiiral din na southeasterlies dyan ngayong araw. Sa ating lightning detection system, mga konti lamang ang nadetect natin, so wala tayong masyadong concern dyan. Diretso agad tayo sa ating current conditions. Overcast pa rin tayo, gloomy haze at partly cloudy. To sa mostly cloudy pa rin ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So medyo umaaraw-araw, pero pansin natin, overcast at gloomy pa rin kami dito sa amin sa Caloocan. At expected po yan, at tuloy-tuloy po yan hanggang sa matapos na po ang tag-amihan natin. Sa lowest temperature na itala na weather station, kaninang 6:16 AM, nakapagtala kami ng pinakamababa na 23 degrees Celsius. So pansin natin, mas bahagyang nabawasan na ang lamig dito. Nadagdagan na po siya ng another 1 degrees, so 1.2 degrees Celsius na. So mapapansin natin, dahan-dahan na humihina na talaga yung ating amihan as time goes by po. At sa pinaka-highest temperature namin kahapon, nakapagtala kami kahapon ng tanghaling tapat ng 29.5 degrees Celsius. So manatiling mababa pa rin yung heat index sa amin sa Caloocan. At least mga 34.5 degrees Celsius kahapon. So wala pa rin tayong masyadong concern. Mababa pa rin yan. Pero kung tatabi natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna pa rin ang Zamboanga Peninsula sa may pinakamainit na temperatura na 33.4 degrees Celsius. Pagdating naman sa Baguio, ay mapapansin natin ay mababa pa rin, although mapapansin na rin, unti-unti na rin nababawasan yung lamig sa Baguio. At nasa 14.6 degrees Celsius po, lowest ito so far. Halos mag-15 degrees Celsius. Kahapon nga po, halos mag-17 degrees Celsius. So mapapansin natin, medyo nagpa-fluctuate na po yung ginaw. Medyo na nag-uudot-udot na ng unti-unti yung ating amihan. So hanggat nariyan pa yan ay i-enjoy talaga natin dahil i-embrace na naman natin ang halos 2 hanggang 3 buwan na naman na grabing init. Sa Iloilo na naman, ang Borongan East Samar pa rin, nakakaranas pa rin sila ng tuloy-tuloy na ulan at until now yan mararanasan nila at nagdulot na naman kasi ng pagbaha dahil na naman sa tuloy-tuloy na ulan dyan, dahil na rin sa combination ng shear line. So nasa 98 mm po total rainfall. Wala naman kaming pag-ulan kahapon sa Caloocan. In-expect po natin na hindi nga po dito sa amin sa Caloocan na mataas ang forecast na uulanin, bagamat dito sa ating
forecast and storm prediction. Partially cloudy lamang ngayon ang ating forecast. So, medyo mababa ang tsansa na pag-ulan. Outside humidity natin, sa katamtaman tayo, 75%. 1% ang ibinaba nito since last hour at high pressure area po tayo na 1,015 hectopascals at mabagal ang pagbaba nito since last hour. Low tide pa rin po tayo, so mababa ang sea level natin, pero double check natin kung pag tumaas ang ating sea level mamaya, kung aabot ba ng 1 meters ngayong araw. Well, 0.8 meters ang pinakamataas ang expected at halos sa loob ng 3 araw hanggang Biyernes, mukhang hindi naman siya aabot sa mahigit 1 meters ang magiging taas ng ating sea level. So, wala tayong masyadong concern dito rin mga folks. So, sa atin namang almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:21 AM at lulubog po ito mamaya at 5:58 PM. At ang ating moonrise and moonset, so palubog pa lamang ito. Ayan, nasa elevation of 13 degree elevation. Pa-moonset pa lamang po ito mamayang hapon, mga bandang tanghalit hapon, mga 12:29 PM po. So, ngayong tanghali siya. At magmo-moonrise po ito mamayang kinabukasan na po ng madaling araw, 2:02 AM na po yan magmo-moonrise. At sa ating local weather outlook, para ngayong Wednesday and Thursday, asahan natin partly cloudy ang ating maghapon, base na rin dito sa ating forecast. At bukas, magiging gloomy tayo, maulap, at may chance daw ng pag-ulan. Although 3% dito, maaaring magbago pa yan every 6-hour period, time to time. Highest and lowest temperature expected, maglalaro between 28 to 30 degrees Celsius. Highest and lowest temperature expected ay 24 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Unahin natin ang bandang Mindanao muna. Mapapansin po natin halos katamtaman pero hot humid na panahon. May ilang partly cloudy to sa Musikaw di ang umiiral silang bahagi ng Caraga at Surigao region. So, magkakaroon pa rin sila ng ilang mahina at katamtamang kalat-kalat na pag-ulan yan na may pakilat at pagkulog sa Surigao region. So, kasama na yan ang isla natin ng Dinagat Islands at Siargao. And the rest ng buong Northern Mindanao, at least maaraw sa inyo dyan, katamtaman, pero parte ito Musikaw di sa halos buong Agusan region del Norte, Misamis hanggang Cagayan de Oro na po yan. And the rest naman ng silangan, kasama na ang Agusan del Sur at Surigao del Sur, all the way pababa na yan ng Davao de Oro, magiging part dito sa Musikaw di tayo, pero maaraw at maalinsangan ng aasiyahan natin na panahon. Patuloy yan ang ating southeasterlies dito sa timog silangan ng Mindanao, so magiging mas hot humid po ang panahon sa inyo. Iwasan natin magbilad sa tinding sikat ng araw dahil matirik ang ating araw kasabay na rin ng hot humid na panahon. Kasama na ang buong Davao region, Sorsogon at BAM na magiging moderate at fairly weather tayo. Ilang partly cloudy lamang pero hindi mawawala ang forecast ng mga isolated rain showers pagsapit mo ng hapon, gabi, ng madaling araw. Pero maaaring panandalian lamang ng mga kalat-kalat na pag-ulan yan bandang hapon po yan. Ganon din ang iiras sa Zamboanga Peninsula, magiging partly cloudy tayo, mga ilang isolated lamang na pag-ulan, kabilang nasa isla ng Hulusulu, kasama na ang Basilan. Pagdating naman sa Visayas, well, patuloy pa rin na mas gloomy tayo, lalo na sa silangang bahagi ng Eastern Samar at Leyte. Nagkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na mga ilang moderate to heavy rain showers, kabilang na rin ang Eastern Samar. Kaya nga nagkaroon sila ng mataas na rainfall computation since kahapon, dyan sa bandang Borongan, Eastern Samar nga. At sa bandang Northern Samar, asahan natin ng ilang moderate to heavy rain showers, kasabay na ang buong Lawang, hanggang dyan na yan sa may bandang San Isidro, Lope de Vega, at Matuguinaw. Yan, medyo magkakaroon tayo ng mga ulap at maulang panahon. Mula dyan sa may bandang Dolores, pababa naman ng Gian Eastern Samar, makakaranas din tayo ng mas maulap na panahon, hindi mawawala ang kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Ganun din sa buong Leyte, kasama na ang buong Tacloban, yan, papunta ng Ormoc, at pababa ng La Paz, MacArthur, at Baybay. Dere sa South Leyte hanggang dyan sa dulo ng San Francisco, magiging mas maulap po tayo. Expected din ng mga isolated rain showers and local thunderstorms. Patawid na yan ang bandang Cebu, Bohol at Negros region. Although partly and mostly cloudy all the times ang iiral, magkaroon man ng kalat-kalat at pag-ulan, typically light to moderate showers po ang iiral, kabilang nasa buong Panay Island. So most areas ng Panay Island at Negros region po, magiging mas maulap ang ating panahon sa maghapon. So, importante pa rin ang payong dahil yung mga isolated rain showers, pataas po ang forecast sa inyo sa buong Visayas area. At the rest naman sa Luzon, ganun din ang iira sa inyo, kapareho ng taga-Eastern Visayas.
lalo na sa bandang Bicol region, moderate to heavy rain showers ang iiral ngayon sa iba't ibang bahagi ng Camarines Sur, diretso na yan ng Iriga, Legazpi at Sorsogon po yan. Ingat po sa biglaang downpour ng ulan, posible pa rin magkaroon ng mga biglaang flash floods, mga folks. Kabilang na ang Catanduanes at ilang bahagi pa rin dyan sa may bandang Caramuan, Gatchito-Rena, sakop po ng Camarines Sur area, at kababanggit lang natin sa bandang Iriga po. At the rest naman ng isla natin, ng southern part ng Luzon, mula sa bandang Burias Island, yan, kasama na ang Romblon, yan, kasama na, maging ang Marinduque sa southern Luzon, ay magiging maulap at kalat-kalat din ng mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, so watch out na lamang. Buong Mimaropa, magiging maulap din tayo dahil sa extension na yan ng water vapor na umaabot sa buong Palawan area. So, nagiging debate na naman yung Palawan na yan. Pero asahan natin na magiging mas maulap ang ating maghapon at kalat-kalat din ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Yan. So, napakainit ngayon ang politika ngayon dyan sa may bandang Palawan at meron daw na persona non grata sa China. So, sana maayos ng ating mga asikasuhin po natin yung problema na lamang sa ating panahon, lalo na yung mga pag-ulan-ulan ngayon sa may bandang Palawan. Ganun din sa may bandang Mindoro ay magiging maulap din tayo at magkakaroon din ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Pataas ng Quezon Province mula sa Camarines Norte hanggang sa buong Quezon Province na po sa Silangan, maulap din po tayo. Very gloomy, kabilang na ang buong Calabarzon area, kasabay ang Metro Manila sa magiging gloomy tayo. Pero partly cloudy to mostly cloudy, magkaroon man ng isolated rain showers, typically mga light to moderate showers ang madalas na iiral. All the way na yan hanggang bandang Bulacan po at dyan sa bandang Aurora region po. The rest ng Central Luzon, pataas ng Nodo Luzon, bagamat partly cloudy to mostly cloudy, pero at least moderate at mas madalas nagiging fair weather tayo dyan at ginaw, dala pa rin ng amihan po. So magdala ng payong para sa tinding sikat ng araw at sa mga posible pang isolated rain showers, lalo na sa may bandang Cagayan Valley po, mula Isabela, Quirino, na typically mas makapal ang kaulapan maghapon. Well, wala naman tayo inaasahan na anumang tropical wave na binabantayan natin. Pinaliwanag natin din kahapon yan. So makikita natin sa ating West Pacific Basin ay klaro naman ang ating paligid. Dito lang sa may bandang paligid po ng Bengal o malapit sa India, mukhang mayroon silang nabubuo dyan na low pressure area. Yan. At dahil nga po sa pamumuli ng Intertropical Convergence Zone sa pagitan po ng Southern Mindanao at bandang Indonesian Peninsula, nagkakaroon ng accumulated vorticity dyan. So most likely ay above average rainfall po ang iiral dyan. So maaaring madamay ilang parte ng Southern Mindanao area sa mga susunod na araw. Pero yung chance ng may mabubuo tayong tropical wave, sa ngayon wala po tayong ini-expect hanggang nitong third week po na darating. At sa latest nga po ng Global Tropics Hazard Outlook, care of NOAA po yan, credit sa kanila, mapapansin natin yung ating magiging third week between February 18 to 24, mapapansin natin mataas ang average rainfall mostly ng southern part ng ating bansa. Kasama na ang buong Malaysia, Borneo, yan. Most of Malaysian and Indonesian Peninsula, magkakaroon sila ng above average rainfall na. Senyales po na unti-unti na nagpapalit ang ating klima dyan sa may bandang West Pacific Basin natin. Unti-unti na talaga nagpapalit ang klima. Mapapansin natin, medyo may mga forecast pa rin sa Southern Hemisphere na may mga posible pa rin low pressure area na mabubuo. Kabilang na sa bandang pagitan po ng Indonesian Peninsula at India ay posible pa rin may mga low pressure area. Pero mapapansin natin unti-unti na tumataas po yung direkta ng tutok ng haring araw. Ibig sabihin lamang yan, malapit na naman tayo sa pagiging equinox. So yung vernal equinox, malapit na naman yan magsimula. Dahil magiging katapusan na naman ng ating month. Dahil halos magta-third week na rin po tayo mga folks. So wala naman tayong inaasang tropical wave at mula sa ating global spectral model, patuloy pa rin ang pag-iral ng ating amihan. Ayan, hanggang sa February 15 to 16 na po yan. Medyo may pag-iral pa rin tayo ng amihan. So tuloy-tuloy pa rin po. Although mapapansin natin, bahagya na pong numinipis, nababawasan yung ating amihan. Yung amihan surge, bahagya na po siyang nababawasan na unti-unti. So mapapansin natin sa mean sea level pressure, unti-unti na rin nababawasan yung mataas na atmospheric pressure natin sa Southern Luzon. Dahan-dahan yan, hindi naman biglaan na mawawala agad yan. Dahan-dahan lamang po. Habang dahan-dahan na unti-unting
humihina na po yung ating jet stream ng ginaw o lamig sa Northern Hemisphere po dahil malapit na po ang bandang vernal equinox nga po natin. So mapapansin natin, unti-unti nababawasan na rin yung atmospheric pressure sa may bandang Southern Luzon na. Pero syempre, mataas pa rin yung ridge of high pressure area natin sa Metro Manila at most of extreme Northern Luzon. Pumapalo pa rin yan ng 1,014 to 1,016 hectopascals to 1,018 hectopascals po. Yan, mapapansin natin. Pero mapapansin natin yung difference. Bahagya na siyang nababawasan na. Unti-unti nang bumababa yung atmospheric pressure natin usually sa Southern Luzon at Visayas area. Yan. Dito, bumababa na lamang sa Katimugan dahil meron tayong umiiral po na intertropical convergence zone dyan sa bandang Indonesian Peninsula. So, naturally, o normal cases, bumababa yung atmospheric pressure yan. So, magiging above average rainfall po ang most of southern part ng ating bansa kasama na ang Borneo at Indonesian Peninsula. Pero in-expect na may mabubuong bagyo sa ngayon, wala pa rin tayo talagang inaasahan hanggang nitong huling nitong weekend at sa darating po na third week po ng ating month of February. So wala po at double check natin yung environmental steering environment. Malakas pa rin po ba yung easterly trade wind niya? Double check natin. Mapapansin naman natin yung environmental steering environment ay unti-unti nang lumalakas na naman yung easterly trade wind. Bahagya pa rin may southeasterly trade wind pero at least numinipis na ito dahil bumababa yung atmospheric pressure dito dahil embedded ng intertropical convergence zone. So, yung southeasterlies, less likely hindi yan sing bangis ng habagat. So, usually, panandalian lang lumilitaw yung southeasterlies. Kasi po, napaka-conflict. Nagkakaroon minsan ng conflict sa southern hemisphere minsan. Kaya kapag biglang bumababa yung atmospheric pressure, bigla na lamang nawawala yung southeasterly trade wind. And then minsan, mas lumalakas yung easterly trade wind natin. Kaya minsan na-overcome din siya ng easterlies. Kung makakapansin natin dito is yung trade winds, mapapansin natin pakanluran lahat. So kung lahat ng mainit na temperatura dito sa may bandang Guam patungo ng kanluran, typically ay unti-unti lalakas yan, lalo na sa mga huling linggo po ng February, ay unti-unti mararamdaman na natin sa may bandang Eastern Samar at Eastern Mindanao ang unti-unti na namang pagtaas ng alingas-ngas ng ating alinsangan niya. Unti-unti yan. So, starting mga next week po yan, mga third week, and then mga last week na po ng February, unti-unti, mararamdaman na naman natin yung warmer na easterlies dito. Then, hanggang sa pumasok nga po ang March, unti-unting lalakas yan. Then, syempre, kasabay na ang unti-unti namang pagtaas ng ating temperatura. Pagpasok po yan ng Marso. So, senyalis na yan ng transitioning na talaga. So, dahil po dyan ay paghandaan po natin yung darating na dry season natin. At wala muna tayong masyadong ikakabahala sa mga possible of tropical cyclone development dahil mababa po maging sa ating mga strike probabilities yon, mababa po yan. So na-report na natin yan kahapon sa ating mga report. So yung mga computer models, kung titingnan po natin, halos numinipis na po yung ating amihan sa bahagi ng Luzon by third week. Ayan, mapapansin natin nagkakaroon pa rin ng ilang amihan pero pansin po natin medyo numinipis na talaga siya. Hindi kagaya ng mga nakaraang linggo po ay napakalakas at tanaw na tanaw po yung shear line dito sa mga average precipitation rate. Yan. Nagkakaroon pero mapapansin nyo po manipis na lang talaga siya. Numinipis na siya unti-unti. Yan. Yung ating shear line. Hindi na siya ganun kakapal at solido. Dahil nga po patapos na naman ang month of February. So kay ICMWF may mga umiiral pa rin na frontal system, pero pansin natin yung shear line, dahan-dahan numinipis na talaga siya. Kumukonti po yung dami ng frontal system natin sa Hilaga. So, yun po ang malinaw dyan mga folks. Samantala sa Ulat Lindol naman, wow, mukhang merong isang pagyanig dito kanina madaling araw. Halos mga 4:54 o 55 ng madaling araw. Yan. Mukhang dito yan sa loob na o malapit dito sa amin sa Caloocan. May ilang pagyanig na nare-detect. Mga 4:54 o 4:55 kaninang madaling araw. So, double check natin yan sa short period ni PBOX. Mukhang walang magnitude 4 naman tayo na-detect. Pero kung papansin na natin dito, kung i-check natin ang bandang alas 4 ng madaling araw, mga 4:05, mukhang wala naman.
Wala ditong nadedetect. So, malamang ay tala-seismic ito. Kasi wala tayong na-detect dito sa wala tayong na-monitor dito sa data feed ni PHIVOLCS since 4 a.m. o 4:54 o 4:55 a.m. Yan, 6 a.m. na kaagad dito. Then 4:05 a.m. po yung pinakahuli, yung pinaka-latest sa bandang Sarangani. So mukhang tala-seismic ito. Double check natin sa real-time seismic monitoring kung UTC time ito mga around 20:55 o 20:54. So double check natin. Yan, 23, mga 21. So wala. 20:49. 20:44. Ito, mukhang ito. Magnitude 6.2 sa may badyang Fiji Islands region. Magnitude 6.2 po ito. Bagamat napakalalim na epicentral depth at 506 km, nag-oras sa Pilipinas for 4:44 po ng madaling araw. Yan. So 4:44 at mahaba po yung travel times niyan at nag-arrive sa atin sa Caloocan mga 4:54 na ng madaling araw nag-arrive yung secondary wave niya. So, na-detect sa amin sa Caloocan pero sobrang layo. Mula yan sa bandang Fiji region, itong pagyanig na ito. Yan. Nagkaroon na lang ng Rayleigh waves. Yung Rayleigh waves po, yung reflection po ng yung yanig dito mula sa Fiji. Then, nag-bounce yan sa inner core. Then, tumalbog papunta sa surface na naman. At nagkaroon ng ilang Rayleigh waves na umabot dito sa Pilipinas. Siyempre, hindi natin nararamdaman yan. Pero yung mga seismographs na mga long period seismometers, kagaya na lamang sa inyong lingkod, ay nadedetect po yan. So, nadetect po yan kaninang 4:54 a.m. Kaninang madaling araw. Ayan o. Pero, napakahina na lamang. So, dahil sa sobrang layo po, at probably ay mahina na po yung arrival sa Pilipinas after magkaroon ng Rayleigh waves po. So, double check natin kung may tsunami warning dyan mula sa Fiji Islands. Mukhang wala naman. Wala namang nakataas na tsunami warning. Minor. At hindi naman naka-indicate sa Fiji Island. So wala naman po tayong problema mga folks. At diretso agad tayo sa ating historical earthquake since wala naman tayong naitala ng mga magnitude 4. So far, mula kaninang madaling araw. So, double check agad natin ang month of February at bilangin natin yung total earthquakes natin. Nasa total of 396 earthquakes na po tayo. Starting yan, magnitude 2.0 ha. Then, 385 is magnitude 2.0 pataas at 11 na ang ating magnitude 4.0 pataas. Although, konti pa lang at wala naman tayong naitala na magnitude 5. Kung titingnan naman natin yung cluster ng Sultan Kudarat, nasa 148 na po yung paglilindol dyan. Sa bandang Davao Oriental, 31 na po, 18 sa may bandang Surigao del Sur, at 27 naman sa paligid ng Dinagat Island. Nasa 20 na po yung clustered earthquake sa paligid po ng Bogo, Cebu, so medyo alisto pa rin tayo dahil mukhang tuloy-tuloy pa rin yung mga mahihinang pagyayanig dyan mga folks. Ayon din dito sa data feed ni PHIVOLCS. At sa bandang Luzon naman, so far kakaunti pa lamang pero at least may mga nadadagdagan na rin tayong mga ilang mga pagyayanig, lalo na dyan sa may bandang Ilocos region ha. Yan. Na-pinpoint na natin yung mga possible na mga posibleng may malakas tayong lindol na magaganap sa Luzon po. So, maging alisto pa rin tayo anytime kahit nakakonti ang ating mga pagyinig this month. Yan, nasa 396 total earthquakes na po tayo. So, mukhang magkakalahating buwan na ay mukhang wala pa sa kalahati o mahigit sa 500 ang total earthquakes natin. So, mukhang kakaunti lamang yung mga pagyinig pero wag po natin baliwalain yan mga po. Samantala sa ulat lindol naman, wow, mukhang merong isang pagyanig dito kanina madaling araw. Halos mga 4:54 o 55 ng madaling araw. Yan. Mukhang dito yan sa loob na o malapit dito sa amin sa Caloocan. May ilang pagyanig na nare-detect. Mga 4:54 o 4:55 kaninang madaling araw. So double check natin yan sa short period ni PHIVOLCS. Mukhang walang magnitude 4 naman tayo na-detect. Pero kung papansin na natin dito, kung i-check natin ang bandang alas 4 ng madaling araw, mga 4:05, mukhang wala naman. Wala ditong nadedetect.
So, malamang ay tala-seismic ito kasi wala tayong na-detect dito sa wala tayong namomonitor dito sa data feed ni PHIVOLCS since 4 a.m. o 4:54 o 4:55 a.m. Yan, 6 a.m. na kaagad dito. Then 4:05 a.m. po yung pinakahuli, yung pinaka-latest sa bandang Sarangani. So, mukhang tala-seismic ito. Double check natin sa real-time seismic monitoring kung UTC time ito, mga around 20:55 o 20:54. So, double check natin. Yan, 23, mga 21. So, wala. 20:49. 20:44. Ito, mukhang ito. Magnitude 6.2 sa may badyang Fiji Islands region. Magnitude 6.2 po ito. Bagamat napakalalim na epicentral depth at 506 km, nag-oras sa Pilipinas for 4:44 po ng madaling araw. Yan. So 4:44 at mahaba po yung travel times niyan at nag-arrive sa atin sa Caloocan mga 4:54 na ng madaling araw nag-arrive yung secondary wave niya. So, na-detect sa amin sa Caloocan pero sobrang layo. Mula yan sa bandang Fiji region, itong pagyanig na ito. Yan. Nagkaroon na lang ng Rayleigh waves. Yung Rayleigh waves po, yung reflection po ng yung yanig dito mula sa Fiji. Then, nag-bounce yan sa inner core. Then, tumalbog papunta sa surface na naman. At nagkaroon ng ilang Rayleigh waves na umabot dito sa Pilipinas. Siyempre, hindi natin nararamdaman yan. Pero yung mga seismographs na mga long period seismometers, kagaya na lamang sa inyong lingkod, ay nadedetect po yan. So, nadetect po yan kaninang 4:54 a.m. Kaninang madaling araw. Ayan o. Pero, napakahina na lamang. So, dahil sa sobrang layo po, at probably ay mahina na po yung arrival sa Pilipinas after magkaroon ng Rayleigh waves po. So, double check natin kung may tsunami warning dyan mula sa Fiji Islands. Mukhang wala naman. Wala namang nakataas na tsunami warning. Minor. At hindi naman naka-indicate sa Fiji Island. So wala naman po tayong problema mga folks. At diretso agad tayo sa ating earthquake, historical earthquake since wala naman tayong naitala ng mga magnitude 4. So far, mula kaninang madaling araw. So, double check agad natin ang month of February at bilangin natin yung total earthquakes natin. Nasa total of 396 earthquakes na po tayo. Starting yan, magnitude 2.0 ha. Then, 385 is magnitude 2.0 pataas at 11 na ang ating magnitude 4.0 pataas. Although, konti pa lang at wala naman tayong naitala na magnitude 5. Kung titingnan naman natin yung cluster ng Sultan Kudarat, nasa 148 na po yung paglilindol dyan. Sa bandang Davao Oriental, 31 na po, 18 sa may bandang Surigao del Sur, at 27 naman sa paligid ng Dinagat Island. Nasa 20 na po yung clustered earthquake sa paligid po ng Bogo, Cebu, so medyo alisto pa rin tayo dahil mukhang tuloy-tuloy pa rin yung mga mahihinang pagyayanig dyan mga folks. Ayon din dito sa data feed ni PHIVOLCS. At sa bandang Luzon naman, so far kakaunti pa lamang pero at least may mga nadadagdagan na rin tayong mga ilang mga pagyayanig, lalo na dyan sa may bandang Ilocos region ha. Yan. Na-pinpoint na natin yung mga possible na mga posibleng may malakas tayong lindol na magaganap sa Luzon po. So, maging alisto pa rin tayo anytime kahit nakakonti ang ating mga pagyinig this month. Yan, nasa 396 total earthquakes na po tayo. So, mukhang magkakalahating buwan na ay mukhang wala pa sa kalahati o mahigit sa 500 ang total earthquakes natin. So, mukhang kakaunti lamang yung mga pagyinig pero wag po natin baliwalain yan mga po. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, February 11, 2026.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, February 11, 2026. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye nyo gusto malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na sa ating report. Typically, stationary lamang tayo na magiging maulap na panahon sa maghapon, lalo na dito sa amin sa Caloocan. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan. Take note ha, working na po yung ating lightning detection system ha, para sa kaalaman na lamang ng lahat. Operational na po yung ating lightning detector mga folks. At visit lamang din sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.